Noong April 25, 2016, isang Voters Education Seminar ang ginanap sa Philippine Bible Society o PBS. Ito ang Who to Vote Seminar, How to Think Smart and Vote Right. Kabilang sa mga nagsalita sa seminar ay si Bishop Eli Mercado, ang chairman ng Board of Directors ng Philippine Council of Evangelical Churches, ang author ng librong Boboto Ba Ako na si Ray Crizaldo at ilang mga kinatawan ng COMELEC na sila Ana Marie Kilala at Marlene Rito. Tinanong namin kung ano ang expectation sa seminar ng ilang mga dumalo dito at ito ang ilan sa mga sinagot nila. Makakakuha ko ng bagong insights regarding on the mga kandidato and what are the biblical standards. Yun dapat pong i-consider sa pagpili ng mga kandidato na dapat kong iboto sa darating na eleksyon. Matutuwa ako kung ano yung tamang way para mamili kung sino yung dapat iboto. Nagsimula ang programa sa Praise and Worship na pinangunahan ng worship team ng PBS. Pagkatapos ay nagbigay si Dr. Nora Lucero, ang General Secretary ng PBS, ng isang introduction kung tungkol saan ba ang gaganaping seminar. 4 na karakter at karangalan ang una, kakayanan at abilidad ang pangalawa, katapatan sa Diyos at sa kapwa pangatlo, pang-4 katotohanan sa pamumuno. Sinundan ni Bishop Eli si Dr. Nora Lucero at ipinaalala sa mga dumalo ang 3 mahalagang salitang dapat tandaan sa papalapit na eleksyon: sovereignty, responsibility, at accountability. Manalangin kayo at having been guided by the Lord, pumili kayo ng kandidato nyo ayon sa inyong konsyensya. Hinahamon kita na talagang makibahagi ka rito. Hingin mo ang patnubay ng Diyos at ang Diyos ay tumutugon sa ating mga dalangin. Kasama na rito ang panalangin sa Panginoon na patnubayan niya tayo at bigyan niya tayo ng mga leader na talagang mapaparangalan ng ating Diyos at magtataas sa ating bayan. Sumunod na nagsalita ay si Pastor Ray Crizaldo, ang nagsulat ng napapanahong librong Boboto Ba Ako? Ipinaliwanag niya na ang mga Pinoy daw ay may nakagawian na pattern sa iluluklok na presidente. Ito pa ang ilan sa kanyang mga sinabi sa seminar. See today, especially on May 9, sabi ng Lord, I appoint you over nations and kingdoms to uproot and to tear down, to destroy and to overthrow, to build and to plant. So yung ating pong boto, may ganyang kapangyarihan. Kaya sagrado yan. It is given na privilege from our Lord. Sa puntong ito, marami nang natutunan ang mga pumunta sa nasabing seminar. Ito ang sinabi ng ilan sa mga nakausap ko. Natutunan ko po kung paano po bumoto ng tama at kung sino-sino po yung talagang dapat na iboto. Siguro po yung mga criteria ng mga taong na karapat-dapat natin iboto. At yung mga bagay na dapat natin tandaan pag may boboto tayo. Nagsalita rin ang mga kinatawan ng COMELEC para maging pamilyar ang mga dumalo sa vote counting machine o VCM. Binigyan ng ilang miyembro ng audience ng sample ballots at pinasubok sa kanila ang VCM. Tinanong ko ang mga sumubok nito at ito ang kanilang mga sinabi. Well, it was a good one. Very quick. It took only 1 second after you have filled up the votes. Okay naman po kasi nakapag-try naman po ako last year ng makapagboto ng ganyan. Ang compare lang po kasi mas mabilis na siya ngayon. May mga paalala din ang COMELEC sa mga botante. Una ay magdala tayo ng listahan o kodigo para mas mapabilis ang ating pagboto. Pangalawa ay i-check ng mabuti ang matatanggap na balota. Ikatlo, huwag po tayong mag-overvote o sumobra sa bilang ng iboboto dahil hindi ito mababasa ng VCM. Pang-apat, itiman ng maigi ang bilog sa tabi ng kandidatong iboboto. At ikalima, huwag maglagay ng kahit na anong marka o huwag sadyaing sirain o punitin ang balota. May ilang paalala din ang 2 pastor na nakausap ko tungkol sa darating na eleksyon. Nire-recommend namin na pag-aralan yung Gabay Kristo. You can see there kung ano yung mga dapat na pwede nilang pag-isipan bago talaga bumoto o mag-shade. Huwag magpapadala sa mga media, huwag magpapadala sa mga ma-impluwensyang tao, kundi talagang makinig sa Panginoon. Ilang araw na lang ay eleksyon na. Huwag kalimutan na tayong mga botante ay dapat ding maghanda at higit sa lahat, manalangin. Dahil ang kinabukasan ng bayan ay nasa ating mga kamay at ngayong eleksyon, ito ay nasa ating mga daliri. Ikaw, masasabi mo bang handa ka ng bumoto? Ito po si Melinda Ramo, maging matalinong botante po tayo ngayong eleksyon. Created using Powtoon.